Lugar na walang batas? Ano ang gagawin mo kung bibigyan ka ng pagkakataon na manirahan dito? Walang sasaway sa'yo at pwede mong gawin ang kahit anumang naisin mo, masama man yan o mabuti. Sasaya ka ba o matatakot? Alam mo bang sa pusod ng disyerto sa Amerika ay mayroong isang syudad na walang batas, walang pamahalaan at walang pakialamanan? Ito ang tinatawag na Slab City o tinaguriang last free place on earth. Bagamat unlimited ang kalayaan dito, ano kaya ang antas ng pamumuhay dito at bakit nga ba walang batas sa lugar na ito? Yan ang ating aalamin sa videong ito. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Ang batas ay ginawa at ipinapatupad ng pamahalaan upang magdulot ng isang organisadong lipunan, mga alituntunin at para maiwasan ang krimen at kaguluhan. Ngunit naiisip mo ba ang mga pwedeng mangyari kung ang isang lugar ay walang sinusunod na batas? Ito ang syudad ng Slab City, isang lugar sa timog silangan ng Sonoran Desert sa California. Nakuha nito ang pangalan nitong Slab City mula sa mga naiwang konkretong slab dahil ito ay dating military base at naging testing site din ng mga military weapons noong World War II. Sa paglipas ng panahon, ang abandonadong lugar na ito at malawak na disyerto ay dinagsa ng mga homeless people sa Amerika at iba pang mga dayuhan na piniling dito na manirahan. Ang kagandahan sa Slab City ay pwede kang magtayo ng sarili mong bahay kung saan mo naisin basta wala pang nagmamay-ari dito. Hindi mo na rin kailangan pang magbayad ng upa. Kung iisipin, ay malaki ang matitipid mo. Ngunit malaki din ang hamon na kakaharapin mo kung sakaling piliin mong manirahan dito. Dahil ito ay nasa pusod ng disyerto, walang access sa water system ang mga tao at kanya-kanya ang diskarte dito para makakuha ng malinis na tubig na maiinom at magagamit. Ang iba ay nag-iimbak sa mga malaking containers mula sa mga donasyon habang karamihan ay dumarayo pa sa kalapit na bayan ng Nyland upang humingi ng tubig. Wala ring access sa kuryente ang lugar na ito, kung kaya't ang mga iba dito na may kakayahan ay dinediskartehan ito at gumagamit ng mga generators o din naman ay solar panels para makagawa ng kuryente. Kung ikaw naman ay isang adventurista at balak mo namang bumisita sa Slab City, popular na atraksyon ang mga art installations na binuo ng mga residente rito. Nariyan ang mga lumang sasakyan na ginawang mga obra, mga graffiti, mga weird at minsan ay nakakatakot na structures, at ang pinakasikat sa lahat ay ang tinatawag na Salvation Mountain na ginawa ng residenteng si Leonard Knight gamit ang mga patapong bagay gaya ng mga bricks, lumang gulong, mga parte ng sasakyan at libu-libong galon ng pintura. Dahil sa taglay nitong kakaibang ganda, ay kinalala ito ng The Folk Art Society of America noong 2002 bilang isang national treasure. Dahil ang Slab City ay located sa pusod ng disyerto, ang temperatura sa lugar ay umaabot ng 48 degrees Celsius, kung kaya't ang paninirahan dito ay isang malaking hamon. Hindi rin angkop ang lupa nito para tamnan ng mga gulay na pwedeng kainin sapagkat ito ay tuyot at kapos sa mapagkukunang tubig para mabuhay. Sa tuwing winter naman, lumulobo ang populasyon ng lugar dahil sa mga taong dumadagsa dito upang iwasan ang lamig. Samot-saring tao kabilang ang mga homeless at mga adventurista ang namamalagi rito tuwing taglamig. Ang iba ay nagtatayo ng kanilang mga tent, temporary house, at ang iba ay sa kanilang mga camper van o mga sasakyan na tutulog. Dahil walang pamahalaan at batas sa lugar na ito,
hindi rin maiiwasan ang pagkakaroon ng mga masasamang loob sa Islab City. Talamak ang krimen sa lugar na ito, partikular na ang pagnanakaw, away, at paninira ng mga gamit tulad ng mga sasakyan. Ito ay dahil walang batas na pinapairal sa lugar na ito, nagagawa ng iba ang kanilang gusto lalong-lalo na sa mga desperadong pagkakataon, kagaya ng gutom at matinding pangangailangan. Kapag tumapak ka sa lugar na ito, lahat ng pagmamay-ari mo ay asahan mong hindi na lubusang magiging sayo. Dahil mainit ang mata ng ibang lokal, lalong-lalo na kung alam nilang mapapakinabangan nila ang iyong mga gamit. Kadalasan dito ang panloloob ng mga bahay, pagnanakaw ng mga supplies, at kahit na mga partes ng sasakyan gaya ng gasolina at gulong. Kung kaya't ang ibang residente dito ay nilalagay ang batas sa kanilang sariling kamay at mayroong kanya-kanyang pamamaraan ng pagbabantay ng kanilang mga gamit, gaya ng pagkakaroon ng sariling mga armas. Dahil hindi kinikilala ng Amerika na isang opisyal na syudad ang Islab City, hindi ito masyadong binibigyan ng pansin lalong-lalo na ang mga residenteng nakatira rito. Walang assistance na natatanggap o benepisyong natatanggap. Hindi rin pinapakialaman ng pulis ang lugar, kung kaya't kahit tumawag ka para sumaklolo, ay malaki ang tsansa na hindi ka rerespondehan dito. Dahil dito, umaasa na lang ang mga nakatira sa kanilang sarili at ilang mga donasyon na kanilang natatanggap sa mangilang-ilang bumibisita sa Islab City. Sa una, ay maaaring masabi mong gusto mong mabuhay sa lugar na walang batas, walang nakikialam sa'yo, walang magbabawal sa iyong gustong gawin. Ngunit sa mas malalim na dahilan, maaaring maging mahirap ito at mapanghamon, lalong-lalo na sa isang lugar na tinitirhan ng iba't ibang tao na mayroong iba't ibang pag-uugali. Mahigpit man o maluwag ang isang batas, naglalayon itong gawing mas matiwasay ang pamumuhay ng bawat tao sa lipunang kinabibilangan. Ikaw kaibigan, nanaisin mo bang tumira sa isang lugar na walang batas? Ano ang opinyon mo rito? Pag-usapan natin yan sa comment section. Muli, this is Bright All PH and see you on my next video. Peace out!